fight still, I fall, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, till you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Good afternoon, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Nandito na naman po tayo sa isa naman nating pagtitipon, pagsasama-sama. I am very, very happy and very blessed to be with you today. Kumusta po ang buhay natin? How was this week? I'm praying na maayos. I'm praying na everything is in order. And I'm praying na wala po tayong COVID. Di ba? Alam nyo, kahit medyo nahihirapan tayo sa panahon ng pandemya, mahirap magtrabaho, medyo mahirap ang pera, pero the mere fact na pinoprotektahan tayo ng Panginoon, hindi tayo nagkakasakit, is a blessing in itself. And I praise and thank the Lord na lahat po tayo ay nasa isang maayos na sitwasyon. At kung nakikinig ka ngayon, nanonood ka, magpuri tayo sa Panginoon. Amen? Alam mo, maraming bagay na napigil sa panahon ng pandemya. Napakarami niyan. Kahapon, I was talking to our group of adults and our group of young people. We were talking about this. Bilang isang Kristiyano na naipit sa pandemya, may mga bagay na hindi natin magagawa. Pero isang katanungan po ang umuukil-kil sa ating isipan. Paano yung mandato sa atin ng Panginoon? Paano natin susundin
ang mandate ng Panginoon sa panahon ng pandemya. Ano pong mandate yun? Siyempre, to share and to preach the gospel. Yan po ang mandato natin eh. Paano natin gagawin ang mandatong ito sa kalagitnaan ng social distancing at mga restriction? Di ba? Hindi ka pwedeng basta-basta mag-gather na lang ng tao ngayon. Hindi ka pwedeng basta-basta lumapit na lang sa tao ngayon at i-share ang gospel. Imposible ang face-to-face. Siguro nagagawa na lang yung face-to-face ng mga tao matitigas ang ulo by this time. Or magkakamag-anak kayo, nagagawa niyo yan. Pero intentionally sharing the gospel to people, medyo mahirap yatang gawin sa panahon ngayon without risking your own health. Di po ba? Ang hirap. Kaya nga halos hindi natin iniisip. Pero tanungin natin ang sarili natin, di ba? Isang katanungan po ang pumapasok sa ating isipan sa panahon na ito. Has the pandemic stopped you from sharing the gospel? Ulitin ko po. Has the pandemic stopped you from sharing the gospel? Ibig pong sabihin yan, tumigil na po ba tayo sa pag-share ng gospel kasi may pandemic? Mga kapatid, hindi po nagbabago ang mandato ng Panginoon. Our situation or our circumstance will not change our mandate. It will still remain the same. Diba? Sharing God's word during the pandemic is a must. It's a mandate and a privilege at the same time. Pribilehyo po natin bilang mga Kristiyano na ibahagi ang salita ng Diyos. Ipinagkatiwala po sa atin yan ng Panginoon. Hindi yan basta-basta iniatang lang sa atin. Inutos po niya yan. Bago po siya umalis, bago po siya umakyat ng langit, ang sabi niya, go to all the worlds and preach the gospel. So, has the pandemic stopped you from sharing the gospel? Nagsishare ka pa rin ba ngayon? I'll leave that question to you right now. Alam niyo po ang sagot dyan. Ngayon na alam natin na hindi natin dapat itigil, anong dapat natin gawin? Paano natin dapat gawin? Alam niyo po, si Apostol Pablo ay naharap din po sa ganitong sitwasyon. Naharap din siya sa ganitong problema. Paano niya ibabahagi ang salita ng Diyos kung nakakulong siya? Tayo po, hindi tayo nakakulong. Malaya po tayo. Yung iba nga sa atin, gumagala kahit may pandemya. Di ba? So, malaya po tayo. So, paano ang gagawin natin? As the Apostle Paul was faced with the same dilemma, hindi po siya tumigil. Nais ko pong basahin natin ang salita ng Diyos sa Acts chapter 28, verse 16 to 31. Let me share to you a part of Apostle Paul's story when he was having this dilemma, he was having this challenge of how to share the gospel. He was struggling between his mandate, his current situation, and the burden he has for God's people. Basahin po natin to. Medyo mahaba po ang ating talata ngayon, pero I would like you to bear with us, bear with me, as we read through God's Word. Okay po. When we got to Rome, Paul was allowed to live by himself with a soldier to guard him. The Apostle Paul was under house arrest. Hindi po siya ikinulong sa kulungan bagkus hinayaan po siya na manirahan sa isang tahanan. He was under house arrest. Excuse me.
3 days later, he called together the local Jewish leaders. When they had assembled, Paul said to them, "My brothers, although I have done nothing against our people or against the customs of our ancestors, I was arrested in Jerusalem and handed over to the Romans." Paul was saying kung ano yung current situation niya, na siya po ay ibinigay ng mga leaders ng mga Jewish leaders sa mga Romano para arestuhin, para litisin. They examined me and wanted to release me because I was not guilty of any crimes deserving death. The Apostle Paul wasn't guilty. Inakusahan lang siya ng mga liderato ng mga Hudyo dahil, well, they don't like what he's doing. The Jews objected, so I was compelled to make an appeal to Caesar. I certainly did not intend to bring any charge against my own people. For this reason, I have asked to see you and talk with you. It is because of the hope of Israel that I am bound with this chain. The Apostle Paul's burden for the people of Israel outweighs his present circumstances. Ibig sabihin po, yung pagmamahal niya para sa mga tao mas mabigat kesa dun sa sitwasyon niya. Na under house arrest siya. Pero yung pag-ibig niya sa tao, his love for the people and the mandate of the gospel outweighs his current situation. Baliwala yung sitwasyon niya. Kailangan niyang ipahayag ang salita ng Diyos. Ang sabi ng mga Hudyo, "We have not received any letters from Judea concerning you, and none of our people who have come from there has reported or said anything bad about you. But we want to hear what your views are, for we know that people everywhere are talking against this sect." Ito po yung sinasabi po natin. Hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ng mga tao na pagpapahayagan natin o i-share natin yung gospel. Katulad dito, this was unexpected. Hindi alam ng mga Hudyo yung nangyayari sa Jerusalem because they were curious about the gospel. You will never know if the person you're talking to, the person you want to talk to, might be actually curious about what the Bible has to say, what the gospel is. They arranged to meet Paul on a certain day and came in even larger numbers to the place where he was staying. He witnessed to them. Opportunity presented itself. He witnessed to them from morning till evening, explaining about the kingdom of God and from the law of Moses and from the prophets. He tried to persuade them about Jesus. Mga kapatid, have we grabbed any opportunities like this para ipahayag ang salita ng Diyos? Paul did. Some were convinced by what he said, but others would not believe. Totoo po yan. Hindi po lahat ng pinapahayagan natin ng salita ng Diyos ay maniniwala, pero merong maniniwala. Hindi po natin trabaho na paniwalain ng tao. Trabaho po ng Holy Spirit yan. They disagreed among themselves and began to leave after Paul has made his final statement. The Holy Spirit spoke the truth to your ancestors when he said through Isaiah the prophet, "Go to these people and say, you will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. For this people's heart has become callous. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Therefore, I want you to know that God's salvation has been sent to the Gentiles, and they will listen." Hindi po nakinig ang mga Hudyo. Well, hindi po lahat ng mga Hudyo ay nakinig. But in general, hindi sila nakinig. Nagtalo-talo po sila. At sinabi po ng Apostol Pablo, tama po.
Tama ang sinabi sa banal na kasulatan na hindi kayo makikinig. Kaya ang salita ng Diyos ay dadalhin sa mga hintil. Sila ay makikinig. Mga kapatid, pag tayo po ay nagpahayag, maaaring hindi po makinig ang mga tao na pinagpapahayagan natin. Pero katulad po ng mga Hudyong ito, sila'y nagtalo-talo. Bakit? Because the seed of truth, yung buto, yung butil ng buto na itinanim sa puso nila, nagsisimula na pong lumago. Hindi mo po alam kung ano ang magiging resulta ng salita ng Diyos na ipinahayag mo. So ipahayag mo lang siya. Tuloy lang. Tuloy lang. Hindi natin dapat pigilin, hindi natin dapat pigilan, diretso lang tayo, kumbaga. For 2 whole years, sabi ng banal na kasulatan, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. 2 taon po siyang naka-house arrest. At lahat ng pumapasok sa bahay niya, lahat ng dumadalaw, anong ginawa niya? He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. Manalangin po tayo. Panginoon aming Ama, kami po'y nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa araw na ito na binigay mo upang kami po'y makapanambahan. Dalangin ko po, Panginoon, na buksan mo ang aming puso't isipan sa iyong salita. Hayaan ang banal na spirito na gumalaw sa amin, Panginoon. Sa kalagitnaan ng mga ito, Lord, tanging pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo ang maitaas. We thank you so much for all of this. We praise you. We thank you for all of this. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Mga kapatid, Paul was facing the same situation that we are facing. Hindi siya makalabas. He was under house arrest. But he needs to preach the gospel. Hindi po tayo nakakulong ngayon, katulad ni Apostol Pablo. Pero katulad niya, tayo po ay restrained from preaching the gospel. Nararamdaman mo ba ang burden na nararamdaman ni Apostol Pablo para ipahayag ang kanyang salita? We were instructed by God. Inutusan tayo ng Panginoon na ipahayag ang kanyang salita. Our situation, our circumstance shouldn't stop us from preaching the gospel. So the question here is, why do we need to share God's word during the pandemic? Bakit? Diba? Yan ang tanong natin bakit? Minsan ang tanong natin, pwede bang wag na lang? Diba? We need to share the gospel because it is God's mandate to us. Inutusan tayo ng Panginoon. Diba? Hindi ba natin mahal ang mga kamag-anak natin? Ang ating mga mahal sa buhay? Hindi ba natin mahal ang ating mga kaibigan? Wala ba tayong nararamdaman na burden, kabigatan sa ating puso para sa kaluluwa ng ibang tao? Okay lang na ligtas ka na. Okay lang na tinanggap mo na ang Panginoong Hesukristo, papunta ka na ng langit. Yung iba, hayaan mo na pumunta ng impyerno. Ganun ba yun? We must remember that the Lord Jesus Christ died for all. Diba? He died for all. And He wants us to share that truth na namatay siya para sa kaligtasan ng mga tao. Gusto niyang makasama ang sangkatauhan for eternity sa kalangitan. And we were given the mandate na ipahayag ang kaligtasan na ito sa lahat ng tao. Mga kapatid, ulit-ulitin natin, si Kristo ay naipako sa krus ng Kalbaryo para tayo ay tubusin sa kasalanan natin, para makasama natin siya habang panahon sa kalangitan.
Hindi natin kailangang pagtrabahuhan, hindi natin kailangang paghirapan, iniligtas tayo libre. Ang sabi sa Biblia, for by grace are we saved through faith and not of your own. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kailangan nating ipahayag ang mensahe na ito sa lahat ng tao. So are we doing it? The Apostle Paul was faced with a similar dilemma. Kaya lang ramdam niya sa puso niya yung burden para sa tao. Hindi, pansinin nyo, hindi binanggit dun sa mga talata na binasa natin na utos ng Diyos na ipahayag ang salita ng Diyos. Ang nabanggit doon, yung burden. Lagpas na si Apostol Pablo dun sa pagsunod sa utos. Ramdam niya na yung pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. That is why it is called a burden. Nararamdaman mo na kung gaano kamahal ng Diyos ang tao. Alam mo, ang tao, hindi yan kaibig-ibig. 'Di ba? Kung tatanungin kita ngayon, meron kang tao na kinaiinisan o kinakagalitan. Maiinis ka sa tao, maniwala ka po. Kahit anong kabutihan ang ipakita mo sa tao, lalabas at lalabas ang tunay na kulay nito. Kaya nga po, kailangan ng pagmamahal ng Diyos. Kailangan po ang paggalaw ng banal na spirito para po ma-realize natin na katulad po ng mga tao na kinaiinisan natin, katulad po ng mga tao na ayaw natin o tao na kinagagalitan natin, kailangan natin silang mahalin at ipahayag, i-share sa kanila yung mabuting balita ng kaligtasan. Paul was facing a very difficult situation. Unang-una po, he was under house arrest. Hindi siya makalabas. Gwardyado siya, hanggang bahay lang siya. Parang tayo ngayon, hanggang bahay lang po tayo dapat. Yung iba sa atin nakakalabas pa kasi nagtatrabaho. Nakakalabas pa ng bahay. Si Apostol Pablo po hindi. Gwardyado, sarado siya. Pero since yung burden to share the gospel persisted in his heart, he has to do something about it. He needs to find a way to share the gospel. Kaya po, anong ginawa niya? Meron pong dalawang bagay siyang ginawa kung babalikan po natin yung mga talatang binasa natin. Yung una, ipinatawag niya yung mga leaders ng mga Hudyo. Nagdatingan naman. Nagdatingan sila. They were curious. They were ignorant of Paul's situation. Hindi nila alam yung nangyayari sa Jerusalem. It was a political situation. Diba? Napopolitika po si Apostol Pablo. Pero pagdating doon sa mga Hudyo sa Rome, it was a different situation. They were curious. Katulad po ng mga tao na gusto mong kausapin, there is a big possibility that they are also curious. So nagpuntahan sila. Siguro itatanong nyo, Pastor, bakit magiging curious yung mga tao sa gospel? Naririnig na nila to from time to time. Mga kapatid, maniwala ka sa akin. Ito pong panahon ng pandemya, mas nakikita ng tao ang kanyang pagkatao. Nakikita ng tao yung vulnerability niya. Ibig sabihin, yung posibilidad na pwede siyang mamatay anytime. Lahat ng tao ay takot. Lahat ng tao ngayon ay nananalangin, humihingi ng protection sa Panginoon. Ito yung panahon na kailangan ng tao ang salita ng Diyos. Kailangan ng tao ang mabuting balita na hindi sila dapat matakot. Dahil may isang Kristo, may isang Diyos na bumaba sa lupa
na buhay na kasama natin, ipinako sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang kasalanan natin, para ibalik ang relasyon ng tao sa Diyos, to reconcile our relationship with God, at para makasama tayo habang panahon sa kalangitan. Di ba napakagandang balita? No? It is a news that would bring comfort to anyone who is worried about his life. It is a comforting news for anyone who fears death or the possibility of getting COVID. Mga kapatid, huwag mong itago. Huwag mong pigilin. Pinipigilan natin ang mabuting balita ng Diyos dahil ayaw nating ipahayag sa ibang tao. Tandaan mo to, bilang Kristiyano, meron tayong mabigat na mandato para ibigay ang mabuting balita ng Diyos sa ibang tao. Huwag nating pigilan ang ibang tao na malaman ito. Kailangan nilang malaman ang mabuting balita ng Diyos. Si Apostol Pablo, hindi lang yung mga Hudyo na pinapunta niya ang nakinig ng salita ng Diyos. Yung lahat ng tao, sabi ng Biblia, 2 taon. Lahat ng dumadalaw sa kanya, he shares the gospel to them. Every opportunity, he takes it and shares the gospel. Diba? Mga kapatid, are we doing the same thing? I hope and I pray that we are not just coming up with excuses para hindi ipahayag ang salita ng Diyos. Alam mo, bilang isang Kristiyano, hindi po sapat na tumanggap ka lang ng salita ng Diyos, na tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi po natatapos doon. Hindi natatapos sa discipleship. Part of discipleship is to share God's Word. Are we doing? Now, Paul has a very, very good attitude while sharing the gospel. He did it out of love. Ang sabi ng Biblia, he was burdened. He felt the weight for the people of Israel. He did it out of love. He was not compelled because God asked him to. No, he did it out of love. Sana ganito rin ang attitude natin. Pagmamahal sa tao, pagmamahal sa kaluluwa. Alam mo, if we start seeing people as lost souls, not as people that irritates us, not as people that we hate, not as people that we don't care about, but souls, immortal souls that are going to hell because of sin. Mga kapatid, tandaan po natin, Jesus died for these souls. Mahal na mahal ng Diyos ang mga kaluluwang ito. Ang kaluluwa mo, minahal ng Diyos, kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo. We were saved because of love. I believe we should have the same feelings for other souls as well. Mahalin po natin yung mga kaluluwang ito. Katulad ng pagmamahal ng Diyos sa mga kaluluwa. May resulta po yung ginawa ni Apostol Pablo. Tulad po ng binasa natin kanina, hindi mo alam kung ano ang nasa isip ng mga tao na gusto mong kausapin. As it turns out, they were curious about the gospel. Alam mo, madalas natatakot tayo, nahihiya tayong mag-share ng gospel. Hindi po mahirap i-share ang gospel. Hindi mo kailangan sabihin sa tao na sa impyerno ka pupunta. Magsisik, hindi ganon. Mas interesado ang tao
sa testimony mo. Pwede mong ipahayag ang gospel through your life. People wants to know how God can change their life. You can share with them the gospel, the good news, that Jesus died for us, that we were separated from God before because of our sins, because of our unrighteousness. But that didn't stop God from loving us. Totoo po na ang kasalanan natin ang nagdala sa impyerno. Hindi mababago yon. Hindi mababago yon. Kasalanan po ang nagpahiwalay sa atin at ang Diyos. We need to emphasize the importance of that. Pero we need to really emphasize how much God loves us, that He was willing to sacrifice Himself as payment, kabayaran po ng kasalanan natin. Kailangan may mamatay eh. Kailangan may magbayad ng kasalanan. Si Kristo po ang nagbayad noon. People are curious. Ano ba yung born again? Bakit parang ang daling makuha ng kaligtasan? Kasi ginawang madali ng Panginoon. Kaibigan, kailangan mo lang ipahayag. Huwag kang matakot kung maniwala man sila, hindi. Hindi mo trabaho na papaniwalain ang tao. The Holy Spirit will move in the midst of all this. Banal na spirito ang gagalaw. Banal na spirito ang makikipag-usap sa puso ng tao. The only thing we have to do is share the gospel. Share how Jesus changed our lives. Diba? How we were transformed. Pakita natin yung kapangyarihan ng mabuting balita ng Diyos. Paul did, and there were results. The same thing, pag nagpahayag ka, may resulta yon. Bakit? Ang sabi ng Biblia, hindi babalik ang salita ng Diyos sa kanya na hindi nito nagagawa ang kanyang purpose. It will not go back to Him in vain. It will do its purpose. And Paul continued to do God's work. Alam niyo po, ano ibig po sabihin nito? Hindi po one time, big time ang sharing ng God's word. Hindi po one time yan. It is a lifestyle. Sabi doon sa binasa natin, for 2 years na nakakulong si Apostol Pablo, dire-diretso niyang ipinapahayag ang salita ng Diyos. Kung sino yung dumalaw, sino yung pumunta, ipinapahayag niya. Why? Because sharing God's word is a lifestyle. Tandaan po natin yan. Sharing God's word is not a one-time thing. Ibig sabihin na share mo na isang beses, 2, 3, tapos ka na. Nagawa mo na responsibilidad mo. Hindi. Sharing God's word is a lifestyle. Ibig sabihin, every opportunity that you have to share God's word, you do it. You take it. You share it. Ibigay mo. Huwag tayong selfish. Huwag tayong makasarili. Hindi yung ikaw lang ang ligtas. Lahat ng tao gustong maligtas ng Diyos. And it's our job to share it. Again, sharing God's word is a lifestyle. You have to do it every time, every opportunity. Ano sabi ng Biblia? For 2 whole years, Paul stayed there in his rented house and welcomed all, lahat, who came to see him. He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. It's a lifestyle. Dire-diretso po, ituloy natin. So, ang tanong mo siguro ganito, especially yung mga adults natin, diba? How can we share the gospel during the pandemic?
kung hindi ka nakakalabas? O limitado ang kilos mo? I asked our people yesterday how they would do it. Lahat sila ay isang sagot. Siyempre, ang walang kamatayang Facebook. Sana wag iban ni Duterte, di ba? Pero Facebook ang unang-una. We can share the gospel through technology. Merong available na teknolohiya sa atin. Simulan natin dun sa pinaka-basic. Pwede ka mag-text. I-text mo lang. Di ba? Ayaw mo mag-text? Tumawag ka. May cellphone ka, di ba? Para pa na binigyan ka ng Panginoon ng napakagandang cellphone kung hindi mo gagamitin para tumawag sa ibang tao. Di ba? Through technology. Pwede mong gawin yan. Through technology, pwede mong ipahayag ang salita ng Diyos. Through technology, pwede mong gamitin ang dami-daming paraan. Pwede kang mag-text, pwede kang tumawag, pwede kang mag-Facebook, pwede kang mag-Instagram, pwede kang mag-Twitter, pwede kang mag-WhatsApp, pwede kang mag-TikTok. Ang daming paraan. Hindi mo kailangan lumabas ng bahay. Ang kailangan mo lang internet. Yun lang ang kailangan mo. Okay. So alam na natin, may platform, may technology, pwedeng gamitin. Kumbinsido tayo. Hindi mo kailangang ipatawag yung mga tao katulad ng ginawa ni Apostle Paul. Hindi mo kailangang maghintay ng bisita dahil baka walang pumunta. Pero pwede kang mag-reach out through technology. Okay, we've established that. So, paano? Through talent. Anong ibig ko sabihin? You have to be creative about it. Diba? For several days now, we've been posting in Facebook testimonies of Christians, how God has changed their lives. Diba? Si Kristo po ang bida dun. Hindi po ang pastor, hindi po ang Appraise Church. Si Kristo po ang bida dun sa mga testimonies na yon. And people are curious. People are reading it. So, we can do that. You can post your testimonies. We will help you spread it. Tutulungan ko po, i-share po natin yan, i-repost po natin yan. I-post mo so that people will know that Jesus is the answer. Jesus is the center of the gospel. Jesus restores our relationship to God, and Jesus saves our lives. Diba? Pwedeng ganon, pwede mong i-post, pwede mong gamitin ng Facebook, Instagram, Twitter. Post mo yung testimonies mo, sulat mo. And for the bolder Christians, the more courageous Christians, and the more talented ones, kahapon may suggestion, pwede kang kumanta. Di ba? Pwede kang kumanta. At the same time, isama mo yung sharing dun sa pagkanta mo. Di ba? I-record mo, isama mo doon, people will listen. Everybody loves to watch people sing. Di ba? Kasama yung mga haters natin. They will listen. But it's a big audience, so it's an opportunity for you to share the gospel through singing. Isama mo dun yung gospel. Di ba? Tell them about Jesus. Pwede rin tumugtog ka lang. Wala kang talent sa voice, pero may talent ka sa instruments. Play a song. At the same time you're playing that song, share the gospel. People will listen. Diba? Or, ayaw mong isulat yung testimony mo, videohan mo yung sarili mo. Share your testimony through video. Then upload it. Kung ano-ano ina-upload natin sa TikTok,
Kung ano-anong ina-upload natin sa Facebook, mga kalokohan natin, mga sayaw na hindi mo dapat sinasayaw. Why not record your testimony and share Jesus instead? Diba? Kesa panay ang sayaw mo dyan. Ang i-share mo, yung salita ng Diyos. Then upload it. We will help you spread it. Diba? But please don't do this for likes, okay? Hindi natin ginagawa to para sumikat, no? Si Kristo po ang pinasisikat natin. Diba? Ang salita niya ang pinasisikat natin. There are creative ways of sharing the gospel. Why don't we do it? Diba? Through technology, you have talent, you have creativity, gawin po natin yan. Diba? But the most powerful of it is through your testimony. Yung buhay mo. Your life. Why don't you tell them about your life? You know, I've seen other churches do this. And it's really good. How they share their testimonies. How they talk about their life, their past. How they met Jesus and how Jesus has changed their life. It's a very good tool to share the gospel. Why don't you do it? Mga kapatid, at the end of the day, we should not let our current situation, we should not let the pandemic stop us from sharing the gospel. Tandaan po natin, inutos po na ng Panginoon sa atin na ibahagi ang kanyang salita. Inutos sa atin ng Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa. At sa pagmamahal na yan, kasama po ang pagbahagi ng balita ng kaligtasan para sa tao. What is stopping you from sharing the gospel? Wala po. God has given us the technology, the creativity, and the testimony to share His word. Dalangin ko po na pagkatapos ng mensaheng ito, ay kakausapin mo yung mga kaibigan mo, yung mga kakilala mo, ibahagi mo ang salita ng Diyos sa kanila. Huwag mong pigilin. Huwag natin pigilan ang salita ng Diyos. Ibahagi po natin yan. Ibigay natin. Libre yan. Libre nating tinanggap. Libre nating ibigay. Libre po ang kaligtasan. Hindi mo kailangang sumapi sa anumang simbahan, hindi mo kailangang sumapi sa anumang relihiyon, hindi mo kailangang gumawa ng laksa-laksang kabutihan, wala kang paghihirapan dahil pinaghirapan na ni Kristo Jesus ang kaligtasan mo. Jesus died for you. He loves you so much that He died for you to save our souls. Siya ang nagbayad ng kasalanan natin na dapat tayo ang nagbabayad. Namatay siya sa krus. Nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. At hinihintay niya tayo ngayon sa kalangitan. Anong gagawin mo? Wala na. Ginawa na niya eh. Kapatid, kailangan mo na lang lumapit sa Panginoon. Magsisi ka ng kasalanan mo. Tanggapin sa puso mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung nakikinig ka ngayon, walang malaki o maliit na kasalanan sa Panginoon. The Bible says, lahat tayo ay makasalanan. But the Bible also says, na grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Siya nagbayad ng kasalanan natin. Siya ang namatay sa krus para sa atin. Wala ka nang gagawin kundi magsisi
at tanggapin si Kristo sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas. Just tell Him, Lord, forgive me of my sins. I accept you in my heart as my own Lord and personal Savior. Lord, the Bible says He will forgive you of your sins. And you become a child of God. Gusto mo bang maging anak ng Diyos? Gusto mo bang makasama siya bilang Panginoon tagapagligtas? Gusto mo bang makatanggap ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan mo? Gusto mo bang magkaroon ng kapayapaan? Tanggapin mo lamang si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Manalangin po tayo. Panginoon naming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat. Lord, thank you so much for the gospel. Thank you so much for allowing Jesus to save our souls. Thank you so much for the privilege of preaching the gospel. Lord, we thank you so much. Thank you so much for saving our souls. Lord, tulungan mo po kami. Tulungan mo po ang iyong anak. Tulungan mo po ang iyong simbahan, Panginoon, upang ipahayag ang iyong salita. Help us, teach us, lead us, guide us. Give us the courage, the creativity, the opportunity to share the gospel to others. And Lord, I pray that you would break the heart of your people with the burden that would love other souls. Dalangin ko po na makita ng inyong mga anak ang mga kaluluwa na nawawala, naliligaw. Ang mga kaluluwa na naghihintay ng kaligtasan. Lord, give us the burden to love these souls like Jesus did. And I pray that you would give us the courage and the leading through the Holy Spirit. Let the Holy Spirit move within our midst, O Lord God. Let the Holy Spirit lead us and guide us. Give us the courage to preach your word. Help us, dear Lord. All these things we ask in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, hindi lang po tayo every Sunday nag-gather. Hindi po tuwing 3:00 lang ng hapon. Every Saturday po, 6 p.m., lahat ng mga adults, nagtitipon-tipon po tayo sa Google Meet. Nagpapadala po tayo ng invite at nagsasama-sama po tayo. Nag-uusap-usap mga practical application sa buhay natin. Kumustahan, pananalanginan sa gitna po ng pandemya. Gayon din po ang mga kabataan po natin, 8 p.m. Ito po ang opportunity natin magsama-sama. Kung may problema po kayo, share it. We will pray for you. May mga blessing kayo, share it. We will be happy with you. Bilang isang pamilya, bilang isang simbahan. We would love to see you. We would love to meet you. Kung may gusto po kayong ipanalangin, PM lang po. Message lang po sa amin. You want to be part of our Saturday gathering? Message lang po, papadalang ko po kayo ng invite. But every Sunday, we gather here, 3 p.m. Magkita-kita po tayo palagi. And we look forward to seeing you all. Di ba? Panalangin po natin na matapos itong pandemyang ito at tandaan niyo po, lahat po kayo pinapanalangin namin araw-araw. We thank you and we praise God for all of this. Puri po tayo sa Panginoon. Have a blessed Sunday. Thank you for coming. God bless you all.